Verse 1, Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the building of the temple. And Jesus said to them, Do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another, that shall not be thrown down. Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be? And when will be the sign of your coming and of the end of age? Jesus answered and said to them, Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nations will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But as he that endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. And then the end will come. So sa chapter na ito, binaling na ng Panginoon ang tingin niya sa mga disipulo niya, tinawag ng mga disipulo ang pansin niya tungkol sa magarang templo. At nagulat sila nang sinabi ni Jesus na malapit na magiba ang templo. Magastos gawin ang templo, pero kung wala namang saysay ito, walang spiritual na pagsamba o kapahamakan kung wala ang presensya ng Panginoon natin. Nagtanong ang mga disipulo sa verse 3, Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming? Ang mga sagot ni Jesus, ang pagkasira ng Jerusalem, ang pagbabalik niya at ang katapusan ng mundo. Binigyan tayo ng babala sa verse 4, Mag-ingat, baka tayo madaya ng mga taong mga bulaan. Hindi naniniwala sa Biblia, sa unang pagdating niya, o sa pagdusa niya o sa pangalawang pagbabalik niya. Huwag din tayo umasa na magkaroon ng kapayapaan o kaligayahan sa mundong ito bago dumating ang katapusan. Walang tunay na kapayapaan bago dumating ang ating Panginoon. May pag-uusig, pagtatalikod sa pananampalataya, mga bulaan ng mga guro, paglalamig sa pag-ibig, sa gitna ng makasalanang mundong ito, ang ating asahan. Na sana ito ay magturo sa atin Panginoon. Ang Ebanghelyo, kung ito ay ating tatanggapin, ay saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit kung tatanggihan natin ito, ay magiging saksi sa kapahamakan natin. Sana mag-udyok ito sa atin na magkaroon ng pakikiramay at awa sa mga ligaw, na hindi tayo makontento at manlamig sa mga nakikita natin sa ating paligid na wala pa sa ating Panginoon.